Mga kababayan, naisahan na naman po ang mga dilawan at sa pagkakataong ito, tumba ang isa sa mga haligi ng mga impaktong dilawan mga kababayan na ABS-CBN. Pero bago po yan, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang notification bell para palgian kayong updated sa ating mga bagong videos. Gulat na gulat ang mga animal na mga dilawan mga kababayan sa nangyaring pagpapasara sa ABS-CBN. Kung atin kasi iisiping mabuti mga kababayan ay simple lang naman talaga ang nangyari at ang lahat ng ito ay naaayon sa batas. Ang malaking pagkakamali lang mga kababayan ng ABS-CBN ay kung ano-ano pa ang ginagawa nila at hindi sila nag-focus sa tunay nilang problema. Yan ay ang makakuha ng bagong prangkisa bago magtapos ang kanilang deadline noong Mayo 4. Kampante kasi mga kababayan ang ABS-CBN na hindi sila mapapasara sapagkat sa hearing sa Congress at sa hearing sa Senado ay yamado sila. Sa makatuwid, tila kinapihan pa sila noon ng NTC at sinabing pagbabayarin lang ng fine ang ABS-CBN mga kababayan sa bawat violasyong nagawa nila. At alam niyo ba kung magkano? 200 pesos mga kababayan per violation. Napakamura, di ba? At naglulundag sa tuwa ang ABS-CBN mga kababayan nang narinig nila ito. Kaya sigurado sila na hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon. Pero mga kababayan, nabulaga ang ABS-CBN nang nagpalabas ng cease and desist order ang NTC laban sa kanila. Isang bagay na hindi nila inaasahan. Iyakan ang mga taga ABS-CBN mga kababayan at sinabi pa nilang na moro-moro sila. In short, naisahan mga kababayan ang ABS-CBN at nahulog sa patibong ni Digong. Ika nga mga kababayan sa kasabihang subdue your enemy without fighting them. Kumbaga, ang kalaban mo na mismo ang sisira sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang mismong sariling pagkakamali. At yung mga kasabihan mga kababayan na appear weak when you are strong ay makikita talaga natin dito sa mga pangyayaring ito dahil mga kababayan, akala ng ABS-CBN na nalamangan na nila ang gobyerno sapagkat umaayon sa kanila noong una ang lahat sa Senado, Kongreso at NTC na tila ba'y malulusutan na nila ang kanilang gusot sa prangkisa at nagmistulang mahina ang ating batas mga kababayan sapagkat pwede nila itong lusutan. Pero ang nangyari mga kababayan ay ang akala nilang mahina ay naging leon pala at sa punto na hindi sila preparado kagaya noong Mayo 5 ay inilabas ng gobyerno ang kanilang alas laban sa ABS-CBN at hindi na nakailag ang kumpanyang ito mga kababayan na corner na at napilitang magsara. Ang bottom line kasi rito mga kababayan ay wala silang prangkisa. Ang batas ay batas. Kung walang prangkisa, walang broadcast. Ano ba kayo ABS-CBN? Exempted? Simple lang naman ABS-CBN ang solusyon. Kumuha kayo ng bagong prangkisa at wag nyong ilihis ang istorya abayas na pinapalabas nyong kasalanan ito ni Duterte. Paano naging kasalanan ni Pangulong Duterte kung kayo ang naging pabaya abayas at hindi kayo kumuha ng prangkisa habang maaga pa? Kung atin kasing matatandaan mga kababayan, ang ABS-CBN na ito ay nag-file na ng pagre-renew sa kanilang prangkisa noong panahon pa ni Panot. Pero maanmalya po mga kababayan ang kanilang i-file na mga dokumentos. Kasi ang nangyari, tila ba'y nang lalamang ang ABS-CBN na ito dahil sa halip na isang channel lang mga kababayan sa isang prangkisa ay marami pa silang idinagdag na channels kagaya na lamang ng ABS-CBN, Sports and Action, DZMM Teleradio at iba pa. Dagdag na rin dito ang kanilang mahiwagang black box na ABS-CBN TV Plus. Opo mga kababayan, gumagawa-gawa ng mga sariling batas ang ABS-CBN at hindi na ito naaayon sa orihinal na prangkisa na ibinigay sa kanila dahil sa halip na isang channel, maraming channel ang idinagdag nila sa isang prangkisa. Kaya na lamang mga kababayan, hindi na rin nyo ang kanilang prangkisa noong kapanahunan ni Panot at ang malaking mali ng ABS-CBN ay inaway nila si Pangulong Duterte mga kababayan. Okay lang sana mga kababayan kung noong eleksyon lang nila ito ginawa, hindi kasi tumitigil ang bias network na ito sa pag-aatake kahit pa'y presidente na si Pangulong Duterte na tila ba'y wala na silang ibang nakita kundi ang mga puna nila sa gobyerno. Halos lahat ng headlines tungkol kay Pangulong Duterte mga kababayan ay walang kwenta sapagkat ang mga ito ay hindi ang mismong konteksto ng mga sinabi ng Pangulong Duterte. Bagkus ang kinukuha nila ay ang mga jokes at ang mga adlib ni Pangulong Duterte kapag siya ay nagsispeech at yung mga mabubuting mga balita at mga ginawa ng gobyerno mga kababayan ay tila isinasantabi ng bias network na ito at yung mga bagay na nakakasama sa imahe ng ating gobyerno ay paulit-ulit nila itong binabalita. Humantong pa nga mga kababayan sa puntong ang tingin ng mga taga-ibang bansa sa ating Pangulo ay masama na mga kababayan. Nasaan ang social responsibility ninyo ABS-CBN na kayong taga-media ay siya mismong sumisira sa ating bansa sa kadahilanan lang na natalo ang
manok ninyo sa pagkapangulo. At ang presidente natin ngayon ay hindi ninyo mauuto. Nakakatawa lang talagang isipin mga kababayan na karamihan sa mga medyang ito na laging naghahanap ng puna sa ating gobyerno ay sila mismo ay maraming tinatagong anomalya, katulad na lamang ng ABS-CBN mga kababayan na napapabalitang mayroong bilyong-bilyong utang sa gobyerno na tilabay naglahong parang bula sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. At nasasadlak rin ng ABS-CBN ito mga kababayan sa gusot sa kanilang mga empleyado dahil sa alegasyong unfair labor. Bukod pa riyan mga kababayan ay yung pangungulekta nila ng bayad sa ating mahal na Pangulong Duterte para sa kanyang political advertisement na hindi inere ng ABS-CBN ay isa ring malaking ebidensya sa mga pang-aabusong ginagawa ng bias network na ito. Simple lang naman ang solusyon dyan, ABS-CBN. Kumuha kayo ng prangkisa, tapos ang problema. Ang gusto kasi ng ABS-CBN mga kababayan ay automatic granted ang kanilang prangkisa. Namimihasa kasi etong ulupong na network nito mga kababayan dahil dati-rati ay under nila ang ating mga lider sa bansa dahil takot sila sa medyang ito. Ikaw ba naman ang siraan ng siraan araw-araw? Hindi ka matatakot pero hindi ito umubras sa ating mahal na Pangulong Duterte mga kababayan dahil sa pagkakataong ito ay mulat na ang sambayanan. Salamat sa social media at dito'y nalalaman na natin ang katotohanan at hindi na tayo nakadepende sa mga pinapalabas ng mainstream media na kung ano ang kanilang interpretasyon ay yun na. Kaya nga mga kababayan, mas pinipili pa ng ilan nating mga mamamayan ang makinig diretso sa ating gobyerno, katulad na lamang sa mga speech ni Pangulong Duterte, mga press conference ng presidential spokesperson at yung mga balita sa PTV mga kababayan dahil sigurado tayong walang karga galing sa media. Kapag dumating na kasi doon sa mainstream media mga kababayan, ang mga balitang ito ay pilit nilang binabaluktot at pilit binibigyan ng ibang kulay at binibigyan ng ibang kahulugan. Kaya nagmistulan na lang panggulo ang bias medyang ito. Wala naman po talaga ang problema mga kababayan na bumalik sa ere ang ABS-CBN basta't makakuha sila ng prangkisa at idaan nila sa legal na paraan. Yung tipong hindi nila gagamitin ang kanilang impluensya para malusutan ang kanilang gusot sa prangkisa na nakabinbin pa ngayon sa Congress. At mga kababayan, alam nyo ba na hindi pa siguradong maa-approve ang kanilang prangkisa sa Congress mga kababayan dahil kung inyong natatandaan ay noong panahon ni Panot ay hindi sila nakakuha ng renewal ng kanilang franchise dahil nakitaan ito ng gusot dahil sa pagdadagdag nila ng iba't ibang channel maliban sa Channel 2. At sa pagkakaalam natin mga kababayan ay nandyan pa rin ang mga channels na iyon na DZMM, ABS-CBN Sports Channel at iba pa na isinali nila sa in-apply nilang prangkisa. Kapag nagkataon mga kababayan na hindi ito igagrant ng Congress ay balik na naman sila sa simula. At dahil po mga kababayan ay dapat patas ang lahat ay mag-aantay po dapat ang ABS-CBN sa kanilang torno para dinggin ang kanilang panukalang pagre-renew ng prangkisa sa Kongreso. Marami pa kasing nakapilang ibang kumpanya mga kababayan na nag-aantay na mabigyan ng prangkisa. Kaya ABS-CBN, huy, pumila ka doon sa huli. At ewan natin mga kababayan kung ilang taon pa ang gugugulin para makakuha sila ng panibagong prangkisa. Malamang sa malamang mga kababayan ay bibili na lang siguro ng ibang broadcasting company ang ABS-CBN na pansamantalang paglalagakan ng kanilang mga show o di kaya kukuha sila ng Black Times sa TV5 sapagkat magkakampi naman ang dalawang networks na ito. Sa makatuwid mga kababayan, ang TV5 na ito ay nagsisilbi na ring attack dog ng mga dilawan. Kung inyo kasing mapapansin sa kanilang mga article ay kaliwat kanan ang paninira nila kay Pangulong Duterte at panay puna sila sa gobyerno mga kababayan. Kaya malamang po mga kababayan ay magsasanib puwersa na ang dalawang bias networks na ito. At ang amin pong tanging advice sa inyo ABS-CBN na magmistulang aral na sana sa inyo ito. At kung magkataon mang mabigyan na kayo ng panibagong prangkisa ay pakiusap, dumistansya na kayo sa politika. Marami pa po tayong tatalakaying mga topics sa mga kababayan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe para palagian kayong updated sa ating mga bagong videos. Mga kababayan, naisahan na naman po ang mga dilawan at sa pagkakataong ito, tumba ang isa sa mga haligi ng mga impaktong dilawan mga kababayan na ABS-CBN. Pero bago po yan, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakihit na rin ang notification bell para palagian kayong updated sa ating mga bagong videos. Gulat na gulat ang mga animal na mga dilawan mga kababayan sa nangyaring pagpapasara sa ABS-CBN. Kung atin kasi iisiping mabuti mga kababayan ay simple lang naman talaga
ang nangyari at ang lahat ng ito ay naaayon sa batas. Ang malaking pagkakamali lang mga kababayan ng ABS-CBN ay kung ano-ano pa ang ginagawa nila at hindi sila nag-focus sa tunay nilang problema. Yan ay ang makakuha ng bagong prangkisa bago magtapos ang kanilang deadline noong Mayo 4. Kampante kasi mga kababayan ang ABS-CBN na hindi sila mapapasara sapagkat sa hearing sa Congress at sa hearing sa Senado ay yamadong-yamado sila. Sa makatuwid, tila kinampihan pa sila noon ng NTC at sinabing pagbabayarin lang ng fine ang ABS-CBN mga kababayan sa bawat bayolasyong nagawa nila. At alam niyo ba kung magkano